Ito na siguro ang pinaka-weird na lulutuin ko sa tanang buhay. Yes. Is this legal? Kaya today is a very special day. Kasi meron tayong tatlong uri ng karne ng crocodile. Crocodile yan. Ito ang lomo ng crocodile. Tinan nyo. Ito naman, lomong-lomo na itsura niya. Para siyang cylindrical. Yan. Ito ang pinakamabisang paraan para lumaban sa mga buhaya. Lutuin mo sila. Ang first nating luto sa buhaya, kasi meron akong iba't ibang meats ng buhaya. Meron akong tenderloin, meron akong neck, at meron akong tail. So pinaplano ko sa neck at sa tenderloin ay kebab. Yan. I-ano lang natin yung onions para sa ating kebab. Onions, garlic, padaanin lang natin sa food processor. Itong kebab na to, sariling recipe na natin to kasi marami naman ng recipe ng kebab eh. Strain lang natin yung ating onions. Yogurt. Ito yogurt. Kung isipin mo, parehas lang yan sa mga, yun nga, sa mga karning ginagamit natin halos araw-araw. Pag yung mga parte ng katawan nilang dalas nilang gamitin, yan yung mga matitigas na parte. Sa crocodile, ano yung madalas nilang gamitin pag lumalangoy? Ano sa tingin? Kamay? Mali. Di naman sila ganyan mag-swimming eh. Buntot. Ano, yung crocodile. Hindi, pero pumapagaspas din yan sila. Pumapagaspas din yan. Pag na natin pahiraman sarili natin, meron tayong kebab spice. Turmeric, konti para color and syempre, calamansi juice. Pwedeng lemon, pwedeng ano. Eh, bahala. Luwayan muna natin ang ating tenderloin. Unang-una, nga pala, baka isipin nyo na hindi pwedeng kainin ng buhaya. Marami ng lugar ang kumakain ng buhaya. Ngayon, gusto ko lang itry. Kasi nakita ko lang to sa grocery. Lagay natin siya dyan. Pa. Amoy kebab siya, pards. Kebab talaga. Tapos ng ating kebab, i-marinate muna natin siya for 30 minutes. At magluto muna tayo ng ibang crocodile. Habang nagmamarinate yung ating kebab, ang sunod natin, part ng karne ay tail. Tinan mo, ang laki niyan eh. Kano kalaing crocodile yun, Pards? Oh, laki oh. Pag mga ganyang kalusog na crocodile, laki nang nakuha nito, Pards. Your Honor, hindi po totoo yan. Ang gagawin natin dyan sa buntot ng buhaya na yan ay kilawin. Ito yung tail. Tuwain lang natin siya ng maliliit. Testing natin. Oo, kilawin size na siya. Bago tayo maghiwa ng mga ingredients, bababad ko na muna to. Kasi ang ginagawa ko, babad sa suka, tapos tabi na muna ulit. Babad ko lang sa cane vinegar. Ayan, babad lang muna siya dyan. Siguro kahit mga din, 15 to 30 minutes. Kung hindi nag-i-exist ang sibuyas, ano kayang possible na alternative? Pag hindi nag-i-exist ang sibuyas, anong pwede niyang alternative? Alam mo, kung hindi nag-i-exist ang sibuyas, hindi ka hahanap ng alternative. Bakit? Kasi bakit mo naman hahanapin ng isang bagay na hindi mo naman na-experience? Katulad nung, bakit mo mamimiss yung someone kung wala namang naging kayo? Tangin, ano ka, dilulo? Sabi, tinan mo, sabi ni Dudu to, bakit naman kita mamimiss kung di ka naman kahit kailan nag-exist sa buhay ko? Diba? Tapos isa, tanga bakit sibuyas ba ako? Sunod, late-late natin yung luya ng french fries. Ang inunguya nga dati ng nanay ko yan pag lumalaban ako ng tournament eh. Yes, sir. Saan pupunta? Sili. Ang importante ito, parts. Maanghang agad yung labi ko. Ang explanation kung bakit ka umiiyak pag naghihiwa ka ng sibuyas. Kasi yung fumes na lumalabas sa sibuyas ay juices niya yan. Tapos, naghahanap siya ng lugar na pupuntahan niya at yung lugar na yun ay kailangan may moisture. Ngayon, ang pinaka-moist or pinaka-maraming moisture na malapit ay yung mata natin. Kaya, ang pangontra talaga sa kanya at nakalabas yung dila mo. Kasi dito mapupunta kasi basa yung dila mo, may moisture eh. Sige nga, kahit mga... Naiyak ba ako? Hindi.
Sabi ko sa'yo, totoo yun. Hindi ako naiyak dahil sa sibuyas. Totoong loha ko yan dahil sa nararamdaman ko. Sinop drinks ko na ang gin, pero ikaw pa rin. Magnanakaw ako, ikaw magnanakaw ng puso ko. Ito ang ating crocodile neck. Kung mapapansin mo, medyo matigas talaga siya. Medyo matigas siya, tapos medyo mas firm yung, yung texture niya. Matigas talaga. Talagang pag sinuntok mo sa batok yung crocodile, talagang papalag pa eh. After natin siyang hiwain, yung crocodile neck, yes! You heard it right! Crocodile gumbo. That is correct. Salt. Pepper. Then massage. Okay. Finish na. Tabi na muna natin yan. At magluto na tayo. Ayan, para sa ating gumbo, unang-una natin gawin is i-sear muna natin yung ating crocodile. Konting change of color lang pwede na. Ang tagal niyang mag-brown, ibig sabihin mataas masyado yung water content ng karne. So yung oil na pinagprituhan natin ng lagyan natin ng flour. Sintayin lang natin mag-brown yan and then lagay na natin yung mga aromatics or yung mga panggisa. Yan. Tapos, pag nakita nyo, ganyan naka-dark, pwede nyo nang ilagay yung mga pampalasa. Onions, garlic, celery. Ayan lang natin maluto yung ating mga aromatics natin. Sunod na natin yung sausage. At maraming sausage para masarap. Para kung ayaw mo ng crocodile, marami namang sausage. Habang nandyan, season tayo ng salt, pepper. Tapos add natin yung ating water. Yung ating mga crocodiles. Yan. Tapos, yung okra, yung bell peppers, yung kung ano-ano pa, ilagay natin after niyang maluto pa. Dahil usually shrimp ang ginagamit sa gumbo, shrimp cubes lagay natin. So, dahan-dahan na natin yan siyang isimmer and then balikan natin pagkatapos niyang maluto. Yan, ready lang natin yung salad. Kasi di ba yung kilawin, salad naman yan. Binabad ko muna yung kilawin. Ngayon, gawan natin yung salad. Bababad din natin to sa suka. Tapos, patong natin dito. Yung suka natin, yung vinegar. Tabi na muna natin yan. Tapos, palitan na natin yung suka para dun sa kilawin. So, ito yung binabad nating kilawin, crocodile. Luto na siya. Palitan na natin yung suka niyan. Timplahan na natin siya. Ngayon, halo natin yung kalahati na salad na ginawa natin. Yan, lagyan na rin natin ng sugar. Konti lang. Tapos suka. At calamansi juice. Masarap yung parts. Kilawin na crocodile parts. Lagyan natin asin. At paminta. So, tikman. Lagyan natin ng luya, sibuyas, tsaka ng Sarap ng kilawin parts. Sarap. Asim. Agi-agin, sarap. Kilawin. Salad na ginawa natin parts. Coconut milk parts. Ooh, tasty. Sai! Alam ko, ikaw ang idol sa kusina dito, parts eh. At matagal kong naging editor to si Sai eh. Kabisado nito mga galawan ko sa luto eh. Gobo kinilaw! Yes, sir! Kinakain ng mga ano? Yes, sir! Yes, sir! Good shit! Feeling ko naman medyo mas lumambot na ang ating crocodile neck. Lagay ko na yung ating tomatoes. Red and green bell peppers. Ganda parts oh. Biglang sumaya. Tapos, palambutin pa natin ulit yan and then, huli na natin yung okra. Yung mga nilagay ko kasi mag-a-add kasi ng lasa yan. Tapos mamaya-maya, pag umonti yung tubig niyan, lalapot pa yan. Bago natin ihawin tong crocodile kebab, muna natin siya, i-stick muna natin siya. Kailangan mo na iihaw. Anong ihawin mo? Ito, yung kebabs.
saan may ihawin? Saan ba nag-iiyaw? Sa loob ng bahay. Ay, puta. Ito. Babaga na nga yung uling, yun. Aray! Bakit? Parts naman, Parts. Bahay, ihaw, Oh, labas ka naman, Parts. pakialaman na lang ako lagi sa trip ko eh. Teka lang, salang ko lang. Yan mo sila, pre. Pagkain, sama-sama lahat. Pagluto, ako lang. Bawal mag-ihaw sa loob ng bahay. Hindi pwede yun. Ay, na naman, pre. Ikaw lang kasi kilala ko nag-iiyaw sa bahay. Wala kasi akong smokeless grill. Ano mo, Pards, yung gumbo, oh. Ang lapot, oh. Ang bango pa, Pards. Lagyan natin yung okra, Pards. Okra. Yan, tapos lutuin na lang natin yung okra. Okay na yan. Sana lumambot yung crocodile. Ito, mukhang matigas po. Ay, marami na ko limbat. Ang tigas ng mukha eh. Yeah, it smells so good. Smells so good, that's right. Parsley. Lagay lang tayo parsley. Okay, and then mix the vegetables. Sana malambot yung crocodile parts. Bell peppers. Yun yung crocodile parts, oh. Tignan mo, naghihibla parts, oh. Okra parts, okra. Bell peppers. Crocodile gumbo. Ano ka, Parts, ah? Sarap, pre. Pre, sarap, promise. Yo, bro! Smells like what? Smells, that is does not smell like me. That smells like me. Ooh! Now that's a food from heaven. Yeah, put the sprinkling mustard. Put that celery bake. Tangina mo, di celery yan. Parsley yan. All I do is I eat. All I do is to... Ooh, sprinkling. So, ito na yung crocodile kilawin, crocodile gumbo, at crocodile kebab. Crocodile? Yes, This legal? it is legal, but what is illegal is what the crocodile is doing. Yeah, so this is my payback to them. I cook them. I try the kebab nyo. Eat that crocodile. Deserve, bro. Deserve. Ang problema, medyo dry at matigas siya. Pero na-expect ko na yun. Pero masarap. Masarap yung crocodile, nakakebab. Natry na ba yung flood project part? Flood control project. Ayun, Lord, baha-baha pa. Oh. So, ang gumbo, kinakain talaga yan with rice kahit sa ibang bansa. Di ka mo halata. Parang pag pinakain mo to. Gusto mo yung karne parts, oh. Parang manok siya ng matigas. Bro, get some rice. And eat gumbo. Just try it. Thank you, but sorry no. Iba po. Sarap pre, promise. Sarap talaga pag illegal. Garum! Garum! Denver? Now we're talking dollars. Affordable ba siya? Hindi, mahal eh. Mahal eh. Mahal yung crocodile. Ang ganda ng buhay niya. Ang ganda ng buhay niya. Tapos kakainin mo lang. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. Comment kayo kung anong gusto nyong next kong lutuin. Love you. Mwah.